Pansin mo ba, tuwing may malaking skandalo, parang may susunod na mas malaki. Tapos una, nalimutan na. O noong 2013, Port Barrel Scam, Janet Napoles, PDAF, fake NGOs, headline yan nun. Libo-libo sa Luneta, sigaw ng bayan, abolish pork barrel. Anong resulta? Oo, may senador na nakulong, pero tingnan mo, November 2013, idineklarang unconstitutional ang PDAF. Pero pondot patronage, dumaan lang sa ibang pangalan. Ibang packaging, pareho laro. Nung 2021, Pharmali scandal, COVID, panic, overpriced face shields, test kits, PPE, awarded sa kumpanyang halos kahapon lang nabuo. Paano nangyari yun? Galit ang bayan, trending ang hearings, pinunteriya ang ilang executives. Anong resulta? 2023, may graft charges laban sa ilang opisyal. Pero tanong, bakit nakalusot ang bilyones sa DBM at DOH? Yung tunay na proseso ng procurement, hindi na inusisa. Ang scapegoat, maliit. Ang nakinabang, tahimik. Ngayon, 2025, flood control scam. Diba? Ghost at substandard projects. Whistleblowers nagsabi, 20 to 25% cut. Anong resulta? September 11, 20 DPWH personnel at 4 contractors sinampahan ng kaso. September 29, ICI nagrekomenda ng kaso laban kay Zaldico at ilang DPWH officials. Pero sino ang pangalan na iniiwasang tamaan? Arte Romualdez. Nag-resign na bilang speaker, oo, pero hanggang na yun, wala pa rin kaso. Investigasyon pa nga ni... Ganito lagi. Pipili sila ng scapegoat, ibaabalaan nila sa media, tapos sabay-sabay tayo. Pero habang busy tayo sa headline, yung sindikato sa likod, ligtas. Scandal ay scripted destruction. Hindi para solusyonan ang sistema, kundi para i-redirect ang galit ng tao, papalayo sa pinakaugat ng kapangyarihan. O ngayon, contractors at DPWH personnel ang kinahaharap, pero big names iniimbitahan pa lang. Hindi pa nakakasuhan, kaya sila ang harang. Para hindi sumabog ang galit, inaalay ang maliliit. Kaya tandaan, ang skandal kadalasan hindi katapusan. Script lang yan.